Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Maraming salamat po, Taurus, sa inyong mga likes and subscribes at saka sa inyong mga heartwarming comments po. Maraming thank you. Paunang message po ninyo sa ngayon ay action. Ayan. So siguro, meron kayong binabalak gawin pero hindi naman kayo nagte-take action because maybe you're being held back, no, by fear, or you're being held back by self-imposed limitations, or baka you're being held back by procrastination, yung ganon. So, nag-hesitate din siguro kayo sa sarili ninyo, sa kakayanan ninyo, or sa ideya ninyo mismo, no? Yung ganon. But, the fact na meron kayong mensaheng ganito, ibig sabihin, kailangan na ninyo mag-take action at kailangan ninyo mag-move forward na sa buhay at iwanan na, talikuran nyo na kung ano man yung mga nagpe-prevent sa inyo from taking action, no, towards whatever it is that you are planning to do, or towards whatever it is na minimithi ninyo sa buhay. Kasi hindi ninyo mararating, no, ang tagumpay, hindi ninyo mararating yung mga heart's desires ninyo, yung mga dreams ninyo, yung mga goals ninyo, kung hindi kayo magte-take action. Kasi sino naman ang aasahan ninyong gumawa nun para sa iyo, 'di ba? It is your effort na kailangan dito para kayo ay masabi ninyong nag-succeed kayo, 'di ba? Kasi kung iba ang gagawa nito para sa iyo, 'di ba? Parang hindi mo 'yun tagumpay. Kaya this is an invitation para sa iyo, no? Na get on your feet and make things happen. So you'd rather take action now kaysa umupo ka lang at matakot at alam mo yon, yung iisipin niyo, yung sasabihin ng iba, ay nako, hindi kayo makakarating sa pupuntahan ninyo. Kaya isang tabi niyo na yung mga procrastination ninyo, no? At saka kung meron kayong mensahe ngayon na mag-take action na kayo, ibig sabihin nito na yung mga oportunidad para makatulong sa inyong sitwasyon, na makalapit na kayo doon sa kung ano man ang mga goals ninyo, ano man yung mga pinapangarap ninyo, nandiyan na, no? Nandiyan na. Kaya nga, inaanyayahan na kayo na tumayo na kayo sa inyong kinauupuan, gawin na ninyo yung paraan habang nandiyan yung mga oportunidad at posibilidad, nila-line up na ng universe para sa iyo ngayon, para gumalaw ka na, no? At makarating ka na doon sa kung saan ka dapat makarating. Okay? Hayaan mo na, no, yung mga taong ito, no? Kasi merong hostilities energy, maaaring ito yung mga tao sa paligid ninyo na naiinggit sa inyo, naninira sa inyo, nagfe-fake news about you, tinatry na i-take down ka, tinatry na i-sabotage ka. Don't think about them anymore, no? Let them do whatever they want to do. Basta mag-focus ka lang sa ginagawa mo or sa dapat mong gawin. Kasi hindi naman natin kontrolado, 'di ba? Ang isip ng ibang tao, hindi natin kontrolado kung ano yung mga gusto nilang gawin, no? At hanggat safe kayo, hanggat hindi nako-compromise yung inyong integrity, lalong-lalo na ang inyong safety, just let them be. 'Di ba? Kasi sila din naman ang may stress. Sa kanila din naman babalik yung mga kasamaan, no, na iniisip nila sa iyo or ginagawa nila sa iyo or gusto nilang gawin sa iyo, 'di ba? Kanino babalik 'yon? Sa kanila din at hindi sa iyo. Kaya just focus on yourself. Focus on kung ano ang dapat mong gawin para ikaw ay magtagumpay at hayaan mo sila. No, huwag kang papaapekto sa kanila kasi kung ikaw ay maaapektuhan ng ginagawa nilang pang-i-intimidate sa'yo, pang-trigger sa'yo, pang-iinis sa'yo, ikaw ang talo dito. Okay? Kaya, let them be, let them do what they want to do, no? As long as safe kayo, at babalik sa kanila yan. 'Di ba? Yung kasamaan na ginagawa nila sa iyo, sinasabi sa iyo. Kaya wag mong hayaan na sila yung magdikta, no, sa kung ano ang mga dapat mong gawin. Do whatever you want to do, 'di ba? Work on your own success.
Okay? At deadmahin mo sila. Kasi itong mga taong ito, maaaring naiinggit sila sa'yo, maaaring merong nangyayari sa buhay mo na yun ang gusto nila, pero hindi sa kanila nangyayari, kundi sa'yo. Maaaring may mga ganon, ano? Kasi nga, di ba, baka successful din kayo in some way. Kaya, di ba, may kasabihan na kapag ang puno daw ay hitik na hitik, talagang hindi mo maiwasan, talagang yan ay babatuhin. Kaya maaaring ganun ang sitwasyon ninyo. So, we have first chakra with Archangel Michael. Ayan. So, siguro meron kayong feeling of insecurity. At maaaring isa din yan, ano? So, siguro nag-hold back sa inyo para mag-continue kayo, no? Na mag-work hard para sa kung ano man ang gusto ninyong marating or gusto ninyong ma-achieve, no? Kasi meron kayong insecurity na nararamdaman. But Archangel Michael is here para tulungan kang buuin ang inyong sarili, tulungan kang maibalik yung security, no, sa sarili ninyo, no, na parang yun ang kulang sa iyo sa ngayon. Financial constraints, maaring ang iba sa inyo rito ay merong problema sa pera. You know, pwede rin na isa din ito sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nagtitake action towards whatever it is that you want to do or you are envisioning for yourself kasi baka kulang din kayo ng resources, no? So, maaaring ganon ang ganap. But, you know what? Things are changing every minute, every second. Kaya kung meron kayong mga pagkukulang ngayon sa budget, huwag kayong mag-alala, no? Be resourceful. Kailangan ninyong maging resourceful dito. At kapag nagte-take action kayo, 'di ba, sa mga bagay na dapat ninyong talagang pagtuunan ng pansin, you know, eventually, no, God will send you support. God will align resources, people na pwedeng makatulong sa iyo para mangyari kung ano ang dapat na magawa ninyo or kung ano yung gusto ninyong maisakatuparan sa buhay, no? Kaya wag kayong mag-alala. This is going to change. You will find the solution to that. Wag lang kayong mawawala ng pag-asa. Continue to work hard, okay? Sixth chakra, ayan, so Archangel Michael, or I mean Metatron is here. Sobrang liwanag, no, ng kanyang vibe na binibigay niya sa mensaheng ito. So, talagang siguro magkakaroon kayo dito ng kalinawan sa inyong isipan, enlightenment, you will be sent vision, intuitive messages, intuitive nudges dito para magkaroon ng kaliwanagan ng inyong isipan, para magkaroon kayo ng clarity of thought na magabayan kayo, no, sa kung ano man ang dapat ninyong gawan, magabayan kayo sa mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Kasi, lalo na kung naguguluhan kayo, no? With the help of Archangel Metatron, you know, you will be sent clarity of thought. Okay? So, what else? We have number 52, Goddess of the Moon. Ayan, Taurus. So, si Goddess of the Moon, this is about intuition. This is about your connection to the cosmos. Yung ganon. So, importante na makikinig talaga kayo sa intuition ninyo. Pakinggan ninyo yung bulong sa inyo ng inyong gut instinct, no? Dahil ito yung magpupush sa inyo towards the path na dapat ninyong tahakin. Okay? Magkakaroon kayo ng idea, no? Itatanim ng Panginoon sa isip ninyo yung idea, yung inspiration na dapat ninyong sundan at pagtuunan ng pansin. We have all tied up. Ayan, so restricted kayo, no? Restricted kayo. So, this could be related to this action energy, no? Kasi magbabago yung inyong sitwasyon dito kaya mapipilitan kayo talaga na mag-take action na kayo. Kasi nga makakawala na kayo dito sa restrictions ninyo. This is going to change. Number 23 is number 5, no? 2 plus 3 is 5. So, that resonates with change, okay? Kaya kung ano man ang sitwasyon ninyo, definitely magbabago at magbabago ito. Makakawala kayo dito sa takot, sa procrastination, sa hesitation, sa
siguro sa mga pagda-doubt ninyo sa inyong sarili or sa inyong mga plano or kakayanan, mababago yan, no? Matatanggal na yan, yung mga tali na yan, you're going to break away from that, no? Kasi nga, magkakaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. One day, your mind will be clear, of negativity, of negative energies. Kaya makikita nyo na lang yung sarili ninyo, nakatayo na kayo and you are taking action. So what else? We have man holding a heart. Ayan. So, there is someone very supportive of you. No? Sino man ang taong ito, maaring asawa ninyo, maaring boyfriend ninyo, no? Or maaring kaibigan ninyo, or maaring this is someone, no? Na baka wala ka namang love connection with this person pa, or wala ka pang relationship sa taong ito in any way. Pero maaring ito ilalapit sa inyo, maaring ito idadating sa buhay ninyo, and this person is going to show interest sa inyo na tulungan ka, willing to be by your side, kasi maaring ito ay merong or magkakaroon ng romantic interest sa inyo, lalo-lalo na kung kayo ay single pa, no? And this person, whoever this is, no, whether ito yung taong nandito na dadating, or baka ito yung person ninyo or kaibigan ninyo, this person has the willingness to be by your side para tulungan ka, gabayan ka, damayan ka sa kung ano man ang inyong pinagdadaanan, personal. No? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.